of some is susama sa gibuhat sa uban. Na Kristohanon, dapat sa atong kinabuhi nga di gyud nato biyaan ang simbahan, di gyud ta muundang og simba, padayon gyud ta og simba ingon sa pulong sa Ginoo. Dili nato biyaan ang panagtigom susama sa gibuhat sa uban, but exhorting one another. Apan magdinasigay kita sa matag usa og usa. Dili sa simbahan madasig kita. Amen? Dili sa simbahan ma-encourage kita sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Na-notice ninyo, nakabantay ba mo nga kung maka-absent ka og simba, kausa, kaduha, tingali katulo, or kaupat na isa na kakabulan makasimba, kanang di na po kaganahan mo balik og simbahan. Di na ka ma-encourage, so anak ka na-provoke. Pero kung kasimba ka, ma-encourage ka, madasig ka mo simba kita. Kinahanglan kita mo simba. Pero kung makaundang na ka, nga naman na, tungod kay wala na ka na-provoke. Dinhi sa simbahan, gina-provoke, ginadasig, gina-encourage ta, ginatuduan ta, nga magpadayon gyud sa pag-alagad sa Dios. Na karon nga buntag, balik ko nako. Reasons for coming to church. Unsa may mga rason nganong moanhi man gyud ta sa simbahan. So dito magdugay. Number 1. God commands us to meet together. Gisugo ta sa Dios nga magtigom pagtingob. To consider one another and to provoke one another. So mao ni ang sugo sa Dios. God commands us to meet together. Gisugo ta sa Dios nga magtigom gyud. Amen? Magtigom gyud dinhi sa simbahan, gatigom ta. Unya sa atong pagtigom, atong gi-consider ang matag usa and then gi-provoke ang one another to love and to good works. Ginahagit nato sila sa gugma o sa mayong buhat. So ingon sa pulong sa Ginoo, and let us consider one another to provoke and to love and to good works. So verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Di gyud nato biyaan ang panagtigom. Apan, exhorting one another, magdinasigay kita. Nakahinumdum mo sa gisulti ni David? Psalms 122 ba na? Verse 1, ingon pa ni David? 122 ba na? 124. Tulong tanawon. Ito ingon si David, I was glad. Psalms 122, verse 1. Ingon sa pulong sa Ginoo, I was glad. Sige, basa daw. Ready? Nakita ninyo? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Si David, ingon pa na, nalipay ko. Sa dihang miingon sila kanako, muadto ta sa balay sa Ginoo. Amen? Nalipay ko. Ang pag-anhi og simbahan, dapat kalipay sa Kristohanon. Amen? Nalipay ko kay musimba ko karon. Muna dinhi sa simbahan dapat malipayon ta sa atong pag-awit, malipayon ta nga nag-awit ta sa atong Ginoo. Amen? Malipayon gani nang palahubog nag-awit sa bidyukihan. Lipay kay siya. How much more kita nga nag-awit ta para sa atong buhi nga Dios. So, ingon ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So nindot gyud kaayo Kristohanon nga moadto gyud ta sa simbahan. Unya sa Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nindot gyud kaayo nga ang mga igsuon magunsa magkahiusa. Dinhi igsuon sa pagtuo, magkahiusa kita sa balay tigumanan. Amen? Muanhi kita sa simbahan ni Kadomingo, magkahiusa kita, mag-awit kita para sa Dios. Gapamalandong kita sa pulong sa Ginoo. So mo siya ang number 1 reason for coming to church. God commands us to meet together. So niata dinhi sa simbahan, kasi nagsugo na to, nga musimba ta. Si Pastor James, kasi nagsugo ninyo, anong niya mo din karon? God commands us.
Amen? Ang Ginoo mo'y nagsugo nato nga maanhita sa simbahan. Of course, si Pastor James ga-encourage sa inyo ha. Bisita, maadto dito simbata. Domingo manimbata. Apan ayaw kalimot nga ang Ginoo gyud mo'y nagsugo nato sa pagsimba. Dili si pastor. Ang Ginoo mo'y nagsugo nato nga maanhita sa simbahan. And then number 2. Ablihin yung Biblia. Reasons for coming to church. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Nga, dunganan to pagbasa. Verse number 4. Deuteronomy 6:4. Unya, verse 9 dayon. Dua ka verse. Deuteronomy 6:4 og 9. Ready? Basa. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 9. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. So dinhi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 9 makita nato dinhi nga ingon sa pulong sa Ginoo, paminaw kamo nga Israelinhon ang Ginoo nga atong Dios pila ka buok? Is one Lord. Amen? Ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo. And then sugod ta sa verse 6 ay padayon na to verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy might. Ang Ginoo nga atong Dios usa. Unya unsahon nato ang Ginoo? Ingon sa pulong sa Dios atong higugmaon. Amen? Love the Lord thy God. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Unsahon nato paghigugma ang Ginoo? Diya sa verse atong gibasa, with all thine heart. Kinanglan higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok nato nga kasing-kasing. Amen? Unsa pa gyud? And with all thy soul and with all thy might. Sa tibuok nga kasing-kasing, sa tibuok nga kalag, o sa tibuok nato nga kusog. Unsaon nato paghigugma ang Ginoo sa tibuok kasing-kasing? Ang tao nga nahigugma sa Ginoo sa tibuok niyang kasing-kasing, hatagan gyud niya og bili ang pulong sa Dios. Amen? Una nga mubasa ka sa pulong sa Ginoo. Kung tinuod gyud nimo nga gihigugma ang Ginoo, gabasa ka siyang pulong. Pero kung taphaw lang ang imong gugma sa Dios, una nga usahay dili ka mubasa o tingali wa gyud kay basa-basa sa Biblia. Kini bitang sa tawag na mag-uyab. Kung naay love letter, wala may love letter karon kay kuan naman, unsa naman ron? Text na. Dito na sa messenger, dito na sa cellphone. Tanaw na dito sa message. Kung imo bitong gihigugma ang imuhang bisan sa magtiayon, ganahan ka sa mensahe nga iyang gisulat. Or kung sa una love letter, taguan gyud ang love letter. Kay nindot kayo ang love letter. Precious kayo. Unya sa mensahe sa cellphone katong ganahan nimo nga mensahe, ako ning i-save na ako ning message. Kani nga message ako ning i-lock para di gyud ni mawala. Diba? So sa Ginoo pod, kita ang mga anak sa Dios, ang mensahe sa Ginoo dapat hatagan gyud ni nato og bili. Amen? Hatagan gyud nato og kahulugan, hatagan gyud nato og meaning sa atong kinabuhi. Dapat bililohon gyud ni ang pulong sa Dios. Verse 6.
And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Kining akong gisugo kanimo karon nga adlaw. Asa ni nato ibutang? Ibutang nato sa atong heart. Ibutang gid nato sa atong kasing-kasing. Unsa atong ibutang sa atong kasing-kasing? Ang pulong sa Ginoo. Ingon pa ni David, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Ang pulong sa Ginoo, taguan ako sa akong kasing-kasing aron dili ko makasala batok sa Dios. Buti pasabot kung nakasala ta batok sa Dios, wala nato gitaguan ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Kaya kung atong gitaguan ang pulong sa Dios, ingon sa Biblia, dili ta makasala batok kaniya. So ang pulong sa Dios dapat nasa atong kasing-kasing. And then, sunod. Verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy... Basa tatanan. Sige, verse 7. Ready? And thou shalt teach them diligently unto thy... Kinsa asa nato ni itudlo? Itudlo nato sa atong mga anak. Kristohanon, kining atong natun-an sa pulong sa Dios, kinahanglan itudlo nato ni sa atong mga anak. Amen? So, number 2, reasons for coming to church. Number 1, God commands us to meet together. Number 2, reasons for coming to church. By coming to church, you teach your children. Muna ikaduha, by coming to church, you teach your children. Pinaagi sa pagsimba, ginaunsa nato atong anak? Ato silang ginatudluan. Amen? Kung ang ginikanan nagsimba, sa imong pagsimba di ay, ginatudluan ni ang imong anak. Muna nga, mga Kristohanon, importante gyud nga mosimba ta, kay pinaagi sa atong pagsimba, gatudlo ta sa atong anak. Unya, kung di ka mosimba, way siguro, imong anak pa moingon nimo, ma, simba ta, Domingo karon. Amen? So, Kristohanon, ang pagsimba di ay, pinaagi sa pagsimba, atong ginatudluan ang atong mga anak. So, nindot di ay nga mosimba gid ta, kay while gasimba ta, gatudlo ta sa atong mga anak. Unsa man atong gitudlo sa atong mga anak? That God's house is important. Nak, ligo na mo. Ginaligo na, kay mosimba ta, dugay ra bagay paligoon yung mga anak. Pagdali, pagtutbrush na. Pagdali mo, kay malate na ta. Atong ginatudluan ang atong mga anak. Unyag di ta mosimba, by not coming to church, you teach your children to forsake God. Kung dili day ka mosimba, imo pong gitudluan imong anak, okay ra na. Imong gisalikway ang okay ra na ta mosimba. You forsake God, you forsake God's house, you forsake God's people, you forsake God's work. Kung di ka mosimba, imong gisalikway ang Ginoo, gisalikway nimong simbahan, gisalikway nimong katawan sa Dios, gisalikway nimong buluhaton sa Dios, kay buluhaton man sa Ginoo. Pero kung mosimba ka, you teach your children the things of God matter. Nagsimba nimo, gatudlo ka sa imong anak nga ang butang na iya sa Dios, ang pagsimba di ay importante. Amen? Importante ba sa inyo ang pagsimba? Dapat himuon yun nato nga importante ang pagsimba. Yung sa pulong sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God. Amen? Unahon yun nato ang gingharian sa Dios. Kristohanon, kung naman tayo schedule inig ka Domingo, kung mahimo, unahon yun nato ang Ginoo. Amen? O lahiron nato atong schedule, atong trabaho. Mga estudyante ra ba karon, perte ra bang dahana og PT. Inig ka Domingo, akong mga anak, nami performance task pa.
Ayo, ulahira na. Kay Domingo karon, amen? Nya, sa puding eskwelahan nga apil Domingo, apilo na. Nga si Briones sa una, dili gani hatagag assignment ang mga anak. Kay para na time sa family bonding. Kay wa na time sa family bonding. Pagkabot sa eskwelahan, assignment. Puros na lang trabaho, puros na lang eskwelahan. Gibawal ra ba to ni Briones sa una ang assignment? Kay para na time mag-family bonding. Amot lang ka karon, nga estudyante, naunsa naman Pag Sabado, busy kayo. Pag Domingo, busy gapon kayo. During school days, mga tulo kong mga anak, alas 10, alas 11, say alas 12 pa kay busy pa kayo og mga assignment, 15 daghana. Naunsa naman itong eskwelahan? Kung busy ta sa eskwelahan, maulaw sabta sa Ginoo nga busy kay ta sa atong eskwelahan unya atong gisalikway ang Ginoo. Kung busy ta sa atong eskwelahan dapat busy pud ta para sa Ginoo. Amen? Amen. Kay kung unahon lang gyud nato ang Ginoo ay buligan gyud ta, tabangan ra gyud ta sa Ginoo diha sa atong eskwelahan. Pero kung unahon nimo na imong eskwelahan, imo paulahi ang Ginoo, ala. Maglisod gyud ka na sa imong pag-eskwela. Mga estudyante, timan igid ninyo na dapat unahon gyud ang Ginoo. Amen? Amen. So parents, reminders nato, by coming to church, you teach your children. Kini atong pagsimba, ginatudluan nato ang atong mga anak. Amen? Ato muna nga, ayaw gyud ibilin inyong anak sa balay. Dad-a gyud ninyo sa simbahan. Ipasimba gyud ang mga bata. Kay ato dahil silang gitudluan. Kung ato silang gipasimba, ginatudluan nato sila nga importante ang Ginoo. Ginatudluan nato sila nga importante ang simbahan. Ginatudluan nato sila nga importante magkauban sa mga Kristohanon. Ginatudluan usab nato sila nga importante ang buluhaton sa Ginoo. Mana nga importante gyud kaayo Kristohanon ang pagsimba. Sa kinabuhi sa Kristohanon, dili gyud ka magtubo kung dili ka mo simba. Amen? So sama ra na sa tanom. Pag tanom nimo dinha imong gitisok, imo dayong biyaan. Kasi may tabo sa imong tanom. Mainutil. Ingon sa Biblia, sa katong parable of the sower, ming turok na unta. Apan, tungod kay wa man giatiman, misaka ang mga sagbot, gituok siya sa mga sagbot. Wala katarong og tubo ang tanom. Mao po ng pulong sa Dios. Kung di nato ni bisbisan, kung dili ka mo simba kada Domingo, walay follow up, agoy, lisod gyud ang pulong sa Ginoo, moturok sa imong kasing-kasing. Malumos na kay kada adlaw to kag eskwelahan. Unya walay pulong sa Ginoo didto gipugas sa imong kasing-kasing. Machoke na siya sa mga butang sa kalibutan. So, Kristohanon og mga estudyante, importante gid kaayo ang pagsimba. Amen? Sa mga ginikanan, ginatudluan nato atong mga anak. So, na mga anak nga ang ginikanan wala gasimba. Ang mga anak lang gasimba. Nindot gyapon na. Kay kamo nga mga anak nga gasimba, inyo pong ginatudluan yung ginikanan. Kamo ang gatudlo imbes kay ang ginikanan magdala sa anak sa simbahan. Karon kay uban bali na ang anak na modala sa ginikanan. Ma, simba ta ma. Pero sa pulong sa Ginoo, responsibilidad ni sa ginikanan. Amen? Nga dadon ang anak sa simbahan. Sige, atong basahon pa dayon. Verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Ingon sa Biblia, ginikanan, samtang maglingkod ka sa imong balay, unsaon ni imong anak? Istoryahon nimo sa unsa? Sa pulong sa Ginoo. Amen?
Samtang galingkod ka sa imong balay, istoryahe sa pulong sa Ginoo. And when thou walkest by the way, samtang galakaw ka sa dalan, sultihi ang imong anak sa pulong sa Ginoo. And when thou liest down, samtang gahigda ka sa imong katri uban sa imong anak, sultihi imong anak sa pulong sa Ginoo. Amen? And when thou risest up, inigbangon nimo, sultihi imong anak sa pulong sa Ginoo. Verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand. Higot nimo sa imong kamot, and shalt be as frontlets between thine eyes. Ang mga Hudiyo, gabutang gyud sila og unsay tawag ana? Kalimot man kung si tawag ana. Katong ilang ginabutang sa ilang doorpost ba nga mag-slant bitaw. Unya, kalimot ko sa pangalan ato. Gilingin na siya. Unya, nakaslanta siya, gibutang nila silang pultahan. Unya, ang sulod ato is part sa Biblia. Unya, ang uban po sila ha, ginahikot nila sa ato karon kay gitawag lang anting-anting. Di ba, nana, mga habak-habak? Nga na papel, na nakasulat, Latin. Pero sa Hudiyo, na ana. Pero ang nakasulat dito, nga ilang ginabutang na silang kamot, pulong sa Ginoo. Dili tong Latin, dili tong habak-habak, pulong gid sa Ginoo to remind them nga kanunay sila hinumduman. Gani din na sa verse 8, bind them for a sign upon thine hand, ihigot gyud sa ilang kamot, pulong sa Ginoo, nakalingin, nakahigot din silang kamot. Yan sa gyud, be as frontlets between thine eyes. Naa pa gyud dinhi. Kita mo sa Indian man siguro na, kanang naay gihikot din sa agtang, unya naay nakabutang sa ilang agtang, kabantay mo na, marag Indian. Sa Hudiyo na ana dinhi. Pero ang sulod, katong naa silang agtang, pulong sa Ginoo. Naay scripture nga nakasulod, gihikot na nila silang agtang, naa dinhi, pulong sa Ginoo, sa ilang kamot, naapod, nakabutang dito, pulong sa Ginoo, sa ilang pultahan sa balay, nakabutang po na dito, pulong sa Ginoo. So ginikanan, nindot jud kaayo nga i-remind nato kanunay ang atong mga anak. Amen? Sa pulong sa Ginoo. So dinhi number 2, nganong mosimba ganita? By coming to church, you teach your children. Amen? Ang pagsimba, pinaagi sa pagsimba, ginatudluan nato ang atong mga anak. Pero di ka mo simba, wala nimo gitudluan ang imong anak. Gitudluan nimo nga ang simbahan importante. Gitudluan nimo nga importante kayo makauban nato ang mga tao sa Ginoo. Importante kaayo nga atong suportahan ang buluhaton sa Dios. So, mo na siya Kristohanon. By coming to church, you teach your children. Sa ato pa, kung di ka mo simba, mo na ang kabaliktaran. Gitudluan ni mga anak, dili importante ang pagsimba. Dili importante nga magkauban ta sa katawhan sa Dios. So, importante gyud nga ma-remind ta ha. Ginaog dyan sa kanan. Ginaog? Patay. So, dinhi sa atong lesson, makita nato nga ang pagsimba, ginatudluan nato atong mga anak. Amen? So, that means, kung di ta mo simba, wala sab nato tudloy atong anak. Tama? So, ang pagsimba, gatudlo ta sa atong mga anak. So, importante gid kaayo nga mosimba. And then, Matthew 6:33. Matthew
6:33. Itong basahon. Matthew 6:33. Dunganan na to. Matthew 6:33. Ready? Basa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, unahon na to, pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong og kining tanan nga mga butang igadugang nganha kaninyo. So, number 3, reasons for coming to church. Coming to church is an unselfish thing we do. Ang pagsimba di ay an unselfish thing we do. Usa kini ka, unsa nang unselfish? Ang selfish kanang imuharang kaugalingon imong gihuna-huna. Ang unselfish kanang dili ra imong kaugalingon imong huna-hunaon. Amen? So sa ato pa, kung nagsimba ta, unselfish ni. Dili lang ka imurang kaugalingon imong gihuna-huna. Naghuna-huna pug ka sa Ginoo. Amen? Simba sa ko. Unahon sa nako ang simbahan. Pero kung di ka mo simba, ay selfish ka. Imuharang kaugalingon ang imong gihuna-huna. So timan-an na to ha. Coming to church is an unselfish thing we do. Usa kini ka butang nga unselfish. Alright. So, mo kini ang mga rason. Mga reasons for coming to church. So, Kristohanon, usa ka pahimangno, pahinumdom, reminders kanato mahitungod sa pagsimba. Hinay lang, Marha. Alright. So, mo ni siya nga to ang lesson karon nga buntag. Mahitungod sa pagsimba. Usa ka pahinumdom o pahimangno nato nga mga Kristohanon nga ang pag-ani sa simbahan usa di ay kini ka unselfish thing. Buti pasabot, wala ra ta naghuna-huna sa atong kaugalingon. Naghuna-huna pud ta sa Ginoo. Kay kung di ka mo simba, imo ra kaugalingon imong gihuna-huna. Wala na ka naghuna-huna sa Ginoo. Then akong i-review ang ato ang reasons for coming to church. There are 3 reasons, 3 ka rason nganong mosimba ta. Ang hinungdan nganong manitag simbahan. Una, unsa ganitong una? God commands us to meet together. Ang pagsimba di ay kinsa nagsugo ani? Sugo ni sa Ginoo. Amen? Dili ni sugo ni Pastor James. Dili ni sugo ni bisan kinsa. Apan sugo ni sa Dios. Kining simba, kining pagtigom, sugo ni sa Ginoo. And then, number 2, unsa number 2? Reasons for coming to church. By coming to church, you teach your children. Kung mosimba ta, kining atong pagsimba, ginaunsa nato tong anak? Ginatudluan nato ang atong anak. O gani sa bersikulo atong gibasa, atong tudluan natong mga anak, samtang naghigda ta. Amen? Samtang lie down ta, unya, unsa pa gyud dito? When thou risest up, when thou walkest by the way, galakaw ta sa dalan, kinahanglan tudluan nato tong manak, and when thou risest up, inigbangon nato, tudluan gihapon nato atong anak sa pulong sa Ginoo. So, importante gyud ang pagsimba. Kay pinaagi sa pagsimba, ginatudluan nato ang atong mga anak. And then lastly, unsa gani ang reasons for coming to church? Coming to church is an unselfish thing. Ang pagsimba, unselfish ni. Buti pasabot, naghuna-huna pud ta sa Ginoo. Kung di ta mo simba,
ato rang kaugalingon ang atong gihuna-huna. Ang Dios gahuna-huna nato. Unya, ang rason day nato, kasabot man ang Ginoo. Ang Ginoo ray, di ko mo simba karon, kasabot ra ng Ginoo nako. Ang Ginoo kasabot nato, pero ang problema lang kay kita mo'y dili mo sabot sa Ginoo. Sige ra ta ingon, di ko mo simba karon, kasabot ra ng Ginoo. Yes, tama gyud, kasabot ang Ginoo. Pero ang problema lang kay kita mo'y dili kasabot sa Ginoo. Kay gusto man gyud nato kita ray sabton sa Ginoo. Kabalo mo sana selfish attitude. Ang Ginoo ray mo sabot nako. Nya ikaw di ka masabot sa Ginoo. So Christians, let us be unselfish. Amen? Kinahanglan dili ka nang ato rang kaugalingon atong hunahunaon. Hunahunaon pud nato ang Ginoo. Dili kay ang Ginoo ray mo sabot nako. Dapat sabton pud nato ang Ginoo. Amen? Nga Domingo karon mosimba ko. Mana Kristohanon ang rason nganong muanhi ta sa simbahan. So pahinumdum na nato nya kini nga lesson ato ni padayon next Sunday. Napay ubay-ubay nga mga butang nga atong matun-an, reasons for coming to church. So karon nga buntag nalipay ko kay niamo. Amen? Kay kini di atong pagsimba unselfish thing nga atong gibuhat. Kay I'm sure nga sa inyong balay na mo'y trabaho. Di ba? I'm sure nga naglabhonon oy. Dito sa inyong balay nakay lakaw unta karon. Nakay buhaton. Nakay unsa pa daghan. Pero pinaagi sa imong pagsimba, imong gipakita sa Dios nga Lord, dili kay ako rang kaugalingon akong gihuna-huna. Ginoo naghuna-huna pug ko nimo. Amen? Mao ni siya ang pagsimba, unselfish thing nga atong gibuhat para sa Ginoo. May God bless His holy word. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong nga among nasayrang Ginoo sa ang mga rason, mga hinungdan nganong kami mosimba. Ang pagsimba Ginoo imo kining mando ug sugo kanamo. Buti pasabot kung dili mi mosimba among gisupak ang imong sugo. Ang pagsimba Ginoo among ginatudloan ang among mga anak. Kung dili mi mosimba, that means Ginoo wa mi nagtudlo sa among anak. Pinagi sa pagsimba Ginoo among ginahimo ang butang nga unselfish. Help us Lord nga matinumanon kami sa pag-alagad kanimo aron unselfish mi. Tungod kay most of the time sa among pagkatawhanon amo ra gyung kaugalingon selfish gid mi kay amo ra kaugalingon ang among kanunay ginahuna-huna. Nya morason pa mi Ginoo sa imuha nga makasabot ra kanamo. Pero daghan gyud nga panahon nga wa mi mosabot nimo. Lord, tabangi mi nga mag-faithful sa pagpangalagad nga unselfish mi sa among kinabuhi para kanimo. O Dios, giyahi ang matag usa ang mga Kristohanon. Labi na ang pulong among nadunggan, ang putahop gini sa matag usa namo kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesus, among ginitugyan. Amen. Mag-awit sa ta one song as we close sa atong Sunday School. Mag-awit ta og Cebuano. Page number 76, since I have been redeemed. Cebuano, 76. Okay, 76 ato na awiton. Ano naman to itong pan? Piano din eh. May awit kong gihigugma. Marag lisod-lisod man. Nito sa tagsayon-sayon. Ito na yung testingan.
May awit kong gihigugma kay luwas na ako. Kaming mamura dyan. Wala, to abisis Sunday school. Ngita tag sayon, kamarbi ko pasalig gani. Ngita tag sayon. Page number 174 na lang, our best. 174. Sorry, Ma'am Jing ha. 174. Bisaya. 174. Siya nga agalunta. Kani, kamarag sayon tani. 174. Our best. One, 7, 4. Ready? Siya nga galunta nagaingon. Sing. Siya nga galunta nagaingon. Ang imo nga tanani hatag mo dili tungod sa tao magbuhat ka kundi sa Ginoong si Jesus buhat mo panalanginan niya ang labing maayo ta tingali diyo tayrang hiyas mo apan itugyan lang sa Ginoo bisan pagdaygon ka pag yubiton ang pahiyom sa Dios palabihon ang mga buhat mo makita niya o panalangin niya dawata na buhat mo panalanginan niya ang labing maayo tingali diyo tayrang hiyas mo apan itugyan lang sa Ginoo. Verse 3 ang mga matapos na o pagsusihon ang nabuhata pahulay nga tamis andam na sa nagmatino manon kang Jesus buhat mo panalanginan niya ang labing maayo tingali diyo tayrang hiyas mo apan itugyan lang sa Ginoo. Amen. Ang labing maayo buhat at tingali diyo tay gamay ra ang imong nahibaluan apan itugyan lang sa Ginoo. Let's pray again. Lord, salamat sa imong pulong, salamat sa mensahe sa awit, salamat sa mga Kristiyanon nga niya karon nga buntag. Akong pagampo Lord sa pagpadayon namo sa ikaduha nga panimbahon, ikaw Ginoo mag-ubat ka namo sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a short break sa mga kinahanglan og siya natay siya sa sulod. Bye.